So, welcome po muli no, sa Sunday service natin and kami po yung nagagalak na makasama po kayo. So, sino po nandito last week? Question lang. So, yon. So, praise God. No? So, naalala niyo po yung yung topic natin or yung pinag-usapan natin. No? So, about po yun sa the coming of the Lord or yung pagbabalik po ng ating Panginoon. And makikita po natin yung verse sa 1 Thessalonians chapter 5, no? Verse 13 to 18. Pero ano po ba yung sinasabi doon? No? So, kumbaga, nire-remind po tayo na yung pagbabalik po ng ating Panginoon ay imminent or mangyayari. No? And dapat po tayong maghanda, mag-prepare. So, tanungin mo kay katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Yon. So, baka di pa tayo handa or tutulog-tulog pa. No? So, muli, tayo po ay yumuko at tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa biyaya mo, sa grasya mo, Panginoon. At salamat din po sa araw na ito, sa pagkakataon na muli po kaming makaharap, makasamba sa inyo, Panginoon. Sa kabila po, Lord, ng mga suliranin, sa kabila ng mga problema, pagsubok na pinagdadaanan po namin. Lord, may opportunity po kami na magkaroon ng kapahingahan, Lord, sa piling mo. At dalangin po namin sa umaga pong ito, sa pag-aaral po namin ng inyong salita. Dalangin po namin na pangunahan mo po kami, yung Holy Spirit po, yung siyang kumilos, manguna, gaya nga po ng prayer po namin kanina. At buksan mo po yung aming matang spiritual, yung aming tenga, Panginoon, na lahat ng mapapakinggan po namin ay, Lord, tumimo sa puso namin at ma-apply po namin sa pang-araw-araw. At ako po, bilang inyong lingkod, gamitin mo lamang po bilang inyong tagapagsalita. Salamat po, ito po aming sama-samang panalangin, papuri, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So, kung meron po kayong Bible, buksan po natin sa 1 Thessalonica chapter 5. So, kung yung topic po natin last week is yung about the coming of the Lord. So, same lang din po ngayon, no? So, yun. And kumbaga continuation po siya ng topic natin last week. So, 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 to 11. So kung nandyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. 1 Thessalonica chapter 5, verse 1 to 11. Sabi po dito, verse 1, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Verse 2, sapagkat alam ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng sa pagdating ng ng magnanakaw. Then verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay na at panatag na ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Verse 4, ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Then verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig or sa ibang salin po, mga anak ng liwanag or kaliwanagan sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Then verse 6, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Then verse 7, kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. Then verse 8, hindi tayo dapat maglasing yamang tayo'y sa panig ng araw or anak ng araw, ng liwanag. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Then verse 9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay, sa kanyang muling pagparito. Dahil dito ay patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng ng kanyang salita. So last week, again, yung topic nga po natin is about yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. So question lang,
before tayo mag-proceed, and ito po is one of the crucial questions sa ating mga mananampalataya. Sino po sa inyo dito yung naniniwalang muling babalik ang ating Panginoon? Taas yung kamay. Talagang taas. So yun, praise God. Salamat po sa marami naman. Last year kasi 5. So yun. So praise God. Kasi crucial po to eh. Kung tayo, hindi tayo may mga certain things na dapat pong panghawakan talaga natin bilang Christian. So number 1, yung sabi nga, yung ni Pastor Jello, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So yung resurrection. Kung tayo hindi naniniwala doon or parang 50-50, medyo may kailangang i-work out sa atin or kailangan mo mag-aral ulit. Parang gano'n. Kailangan mo malinawan ulit. And then, secondly, yung topic nga po natin ngayon, yung pagbabalik ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo naniniwala na muling babalik po ang Panginoon, any day, anytime, by the way, walang nakakaalam kung kailan, hindi natin alam kung mamaya or baka bukas or next week. So yun, kung hindi tayo aware, kung hindi natin alam, kailangan muling tayong mapangaralan. So yun. So baka kasi baka busy na po tayo sa mga makamundong bagay, And kumbaga, wala na sa atin yung confession na si Lord ay muling babalik anytime and any day. So yun. So konting background lang po sa 1 Thessalonians bago po tayo mag-proceed. So sabi po diyan, sinulat yun. Pwede po pa next. Yun. So number 1, Sabi po diyan, sinulat siya wrote by Apostle Paul around AD 49 to 51 from Corinth. So ang nagsulat po ng 1 Thessalonica, pagbabasahin niyo po siya, ay sino daw? Si Apostle Paul. And saan niya po ito sinulat? Sa Corinto, noong AD 49 to 51, after po ng ascension or ng resurrection po ng ating Panginoon. So bakit po namin nilalagay ito or bakit namin siya sinasama? So simple lang po, kasi pinapakita po nito yung accuracy at sufficiency ng Bible, na ito po ay totoong nangyari, hindi gawa-gawa lang ng tao. And sabi nga ng sa 2 Timothy, yung mga apostles, yung mga prophets na ginamit ni Lord para magsulat ng scriptures or ng Bible, sila ay niled by the Holy Spirit to write the scriptures. Kaya kung mapapansin nyo, sa Old Testament, mga 1,000 years ago, tapos sa AD 49 to 51 or iba pang mga panahon, di ba hindi naman nag-usap-usap yung mga tao during the time na, Abraham, ano ba yung susulat mo? Moises, ano ba yung susulat mo? Tapos sila Pablo, ito, sige, ito yung gagawin. Di ba di naman sila nagkita-kita or nag-usap-usap? Pero ito yung yung mystery. Bakit iisa po sila ng sulat about sa kay Kristo or sa Messiah na darating? Ibig sabihin po nun, sila po ay talagang word of God, word ni Lord yung sinulat po nila. And nangyari po ito sabi po sa pangalawa, during the second missionary journey. Kaya pag binasa nyo po yung Gawa 17 verses 1 to 9 or yung Acts 17 verse 1 to 9, dito nyo po makikita yung pagpunta po nila Apostle Paul sa sa Thessalonica, And dito nga naka-encounter sila ng mga maraming problem, So talagang praise God kasi maraming nakakilala sa Panginoon nung time po na yon. Pero marami rin silang na-encounter na problem kasi pagpunta po nila sa Thessalonica, so binabasa po natin ngayon, maraming mga tao na gusto silang i-persecute or hulihin. So yun. Tapos, ano yung purpose ni Paul? Bakit niya sinulat yung 1 Thessalonians? By the way, iba po kasi yung message niya sa 2 Thessalonians. Sabi diyan, to strengthen and get them assurance about their faith. Kumbaga para patatagin, tsaka bigyan ng assurance. Ano ba yung assurance sa Tagal? Yung katiyakan, yung pananampalataya nila na ito ay totoo at ito ay mangyayari. So yun. So to strengthen. Kasi marami sa kanila, and gaya nga ng mga naranasan ng ibang mga churches, marami na yung mga nanghihina, marami na yung 50-50 na, yung gusto nang tumalikod. So, tignan mo nga tabi mo, baka nanghihina na yan. Kaya mo yan. So, and last, about the imminent coming of Christ for the church. Ito nga po yung topic natin last week, kung nandito po kayo. And ito po yung pagpapatuloy natin ngayon.
Sabi dyan, no, about the imminent. Pag sinabi bang imminent, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Di ba? Imminent, yung sa ayaw mo't sa gusto, sa ayaw mo't sa hindi. Mangyayari siya. Any given day. So, hindi natin alam. And sabi nga dyan, imminent coming of Christ, yung muling pagbabalik po ng ating Panginoon for the church, sa kanyang church, sa kanyang iglesia. Bakit? Kasi, gaya nga po ng topic natin last week, no, ang babalikan po ni Lord ay hindi lahat lang tao, sad to say. Ang babalikan po ni Lord ay tanging yung mga mananampalataya or yung mga kumilala sa Kanya. And sabi nga, yung mga namatay na, and tayong nabubuhay pa, di ba? Talagang sama-sama dun sa ulap, sa alapap, and mamimit natin si Lord. Ang tanong, handa na ba tayong mamit si Lord? Di ba? Or baka busy tayo busy ako sa trabaho ko, busy ako sa school busy ako sa love life. Di ba? May mga ganun Baka sobrang tayong busy and hindi na natin alam na babalik pala si Lord any given day. So yun. Or baka hindi tayo prepared, hindi tayo ready. Di ba? Sabi nga, inihalin tulad po yung pagbabalik ni Lord sa isang kasalan. Ewan ko, nabasa niyo po yun, nakalimutan ko lang anong verse, no? Na kung paano yung bride, yung babae, nagpe-prepare siya sa kanyang mapapangasawa, di ba? Inaayos niya yung sarili niya, and many more. Tayo rin po, no? Tinulad tayo sa isang bride na ang groom po, parang ikakasal po tayo kay Lord, na yung church po, na dapat tayo ay nagpe-prepare, naghahanda sa muling pagparito po ng Panginoon. So, point number 1, and we have 4 points lang naman po, no? And mabilis lang po to. Sabi po dyan, awareness or ignorance. Sabihin nyo nga po, awareness, ignorance. Yan, mga inahantok pa. Joke lang. So, kasi alin lang po to sa dalawa, no? Either aware po tayo or totally hindi tayo aware or ignorante tayo, no? And na-realize ko lang po nung pine-prepare ko po tong message po na to. Malaking pananagutan sa aming mga preachers or sa aming mga nagsasalita or malaking pananagutan ng church kung hindi po natin to pag-aaralan, kung hindi po ito ituturo sa inyo. Kasi bakit? Kasi kung hindi po tayo aware or ignorant lang tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, medyo delikado po yun. So yun. And sabi nga po ng verse 1 to 2, sabi po dyan, kung may Bible po kayo, basahin po natin. Sabi dito, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. So ni-remind ni Paul, no, yung church sa Thessalonian na hindi ko na kayo kailangang i-remind. Bakit? Kasi yung mga bagay na to, magaganap talaga siya. And sabi nga po dito, verse 2, sapagkat alam ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon or yung rapture, sa ibang salin po nito, ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. And ito nga po yung reality, no? And alam ko na-preach na po to before. If aaralin nyo po yung Bible, no? 50% po ng mga prophecy, 50% ng mga promise ni Lord mula noong unang panahon, 50% po nun, nangyari siya. And yung other 50%, hindi pa nagaganap or hindi pa nangyayari. Pero isa lang po yung sinasabi sa atin ng verse 1, magaganap ang lahat ng bagay na ito. Ngayon, kung hindi tayo aware, kung hindi natin alam na, babalik pala si Lord, magaganap pala yung mga bagay na to, no? Baka maiwan tayo, no? And sabi nga, pag binasa nyo po yung Matthew 24, so pasadahan ko lang po to, no? Sabi po nung Matthew 24 verse 3 to 14. Alam ko, na-preach po to nung prayer meeting, kung nandun po kayo, no? Yung mga kahirapan at pag-uusig na darating. So, sabi nga, bago bumalik si Lord, makikita natin, may mga signs tayong makikita. Bakit? Kasi walang nakakaalam kung kailan babalik si Lord, kung mamaya na ba, or bukas, or etc., di ba? Pero meron daw pong mga signs na makikita tayo. And sabi nga po ng Matthew 24, verse 5 hanggang 13. So, hinighlight ko na lang dito yung mga important. Sabi po ng verse 5, no? Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesayas, at marami silang maliligaw. So, number 1,
no? Maraming mga magki-claim na sila yung Kristo, sila yung Messiah, at marami silang maliligaw, no? Or ito nga po yung mga kung yung panahon nung nila Paul, marami nag-a-arise ng mga false teacher, mga false prophet. Sa panahon din natin ngayon, 'di ba? Hindi naman po kaila na ang dami nagki-claim na ako yung Kristo, 'di ba? 'Di ba? Dami na nagki-claim ngayon, 'di ba? So 'yun. And ano pa, sabi po dito, nakakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng labanan. So aware naman po tayo na pag tumingin kayo sa news sa ibang bansa, 'di ba? Ang daming mga digmaan na nangyayari. Kumbaga sunod-sunod, and sabi nga escalation, palala ng palala. And sabi dito sa verse 7, magkakaroon ng taggutom at lilindol sa iba't ibang dako. So kung aware po kayo sa news, 'di ba, ang daming mga na ngayon nakakalap na news about sa mga paglindol, no? And sunod-sunod sa atin lang sa Southeast Asia, sa Pilipinas lang, 'di ba? Ang dami pong mga lindol. And sabi ng verse 9, sa panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, isa at isasakdal upang pahirapan at patayin. So bago bumalik si Lord, ano daw mangyayari? Magkakaroon ng mga persecution. Pahihirapan yung mga Kristiyano. No? Pero ang tanong, nangyayari ba sa atin po yun ngayon? Yes. Sa Pilipinas, hindi lang po siya ramdam. Bakit? Kasi ang Philippines daw po ay Christian country, no? Pero try mong mag-preach sa ibang bansa, especially sa mga Arab countries. Tignan mo, parang doon mo talaga makikita na yung mga Kristiyano is totally pina-persecute. And last month, di ba, may nabalita na, actually hindi lang po to binalita sa mainstream media, pero merong 21 na pinugutan ng ulo sa, I think, Syria, because of their, mga missionary, dahil sa pag-preach nila ng Word of God and ng Gospel. And nangyayari po ito, no? And sabi dito, verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo nila ang isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. So sabi doon, marami daw tatalikod sa pananampalataya nila, di ba? So tingnan mo kay katabi mo, sabihin mo, hindi ikaw yun. Di ba? Kasi yun yung reality, di ba? Ang daming nagkiklaim na Christian sila, nanampalataya sila kay Lord. Pero after ilang months, after ilang year, di ba, nagka-problema lang, nagkapagsubok lang, ala na, tumatalikod na, di ba? And sabi dito, sa 11, maraming magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami, di ba? So maraming magkiklaim na false prophet and marami silang maaakay. And sabi dito, yung kasamaan, lalaganap. Ang tanong, nangyayari po ba ngayon yun? Yes, 100% nangyayari. Pero verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. And sabi nga ng 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita. And ito po ay 100% nangyayari na. And sabi nga, no, before bumalik si Lord, ito yung mga bagay na mangyayari. Ang tanong, handa na ba tayo? No? And sabi nga balik tayo sa verse natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 2. Sabi dito, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na to, di ba? Hindi na tayo kailangang i-remind. Bakit? Kasi kung Christian ka, expected mo na talagang babalik si Lord. And hindi lang po yun. Lahat ng mga bagay na binasa natin kanina, yung mga signs, yung mga warnings, it's 100% mangyayari. And sabi nga po ng verse 2, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. So question, may magnanakaw bang nag-announce na magnanakaw siya? Di ba? Wala naman. Kasi pagising mo, magugulat ka na lang, ay, nanakawan pala kami. Di ba? And ayun daw po yung mangyayari on the last day, sa pagbalik ng Panginoon. Marami yung magugulat na lang. Or, di ba, magugulat, ay, rapture na pala, bumalik na pala si Lord. Naiwan ako, di ba? So yun. And kaya nga sabi dyan, no, awareness or ignorance. Aware po ba tayo or totally ignorante lang, no? Wala lang, yung baliwala lang. So yun. And pwede po pa next. Actually, nakaka-bless po kasi nung inaaral ko po itong passage po na to, talagang ilang beses inulit. Actually, yung phrase na sabi dyan, no, darating ang magnanakaw. By the way, ang tinutukoy po dito na darating ang magnanakaw, si Jesus Christ po yan, si Lord. No? Kung paano po dinescribe sa verse 2 na yung araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw,
Kumbaga sa New Testament, ulit-ulit na sinasabi, yung pagdating ni Lord, hindi mo mamamalayan, darating na parang magnanakaw. So yung phrase na, pag binasa po yung Matthew 24, verse 43 to 44, sabi dyan, unawain ninyo to kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw. Yan. Sa Luke chapter 12, verse 39 to 40, sinabi rin, darating ang magnanakaw. Sa Pahayag chapter 16, verse 15, sabi po dito, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. So si Lord mismo po yung nagsabi niyan. Ang tanong, handa ka na ba? So yun, di ba? So yun. And sabi nga nung sa Luke chapter 12, verse 45 to 46, sinama ko lang po to. Actually, pag binasa nyo po yung Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, John, actually nakaka-bless kasi ulit-ulit sinasabi ng mga apostles na si Lord ay muling darating na parang magnanakaw, no? Na hindi alam. And talagang sinama nila yung mga parables. Pag binasa nyo po, it's about the parable ng, or story ng tapat tsaka hindi tapat na alipin. So ano yung ginawa nung Panginoon dun sa dalawang alipin? So kwento ko na lang, no? Binigyan niya sila ng responsibility. And ano yung gagawin nila? Kailangan yung pakainin yung ibang mga katulong. So parang ganun, no? Tapos ginawa nung faithful na alipin, ginawa niya yung sinabi ng Panginoon or nung boss niya. Ano naman yung ginawa nung hindi faithful na alipin? Sabi dito, basahin ko na lang, no? Ngunit kung sabihin ng aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, and buong lupit siyang parurusahan ng Panginoon. So yun. So baka, actually, in-emphasize po dito yung yung word nga po na yung pagkain, pag-inom, or paglalasing. And tinutukoy po dyan yung spiritual numbness. So yun, na parang okay na, gawin ko na lang to, di ba? Matagal pa naman or di pa naman babalik si Lord. Kumbaga yung busyness. So yun. And this brings us po to point number 2. Pwede ba sabay-sabay po natin basahin? Expectancy or surprise. Ngayon, ano yung, by the way, no, yung title pala natin is same lang, and the coming of the Lord, what should be our response? So ano ba yung kailangan nating response? So sorry, medyo nasarapan sa so yun. And then, point number 2, pwede po ba tayong bumalik? Sabi dyan, expectancy or surprise, or sa Tagalog, pag-asa or pagkabigla. So tayo ba, inaasahan talaga natin na yung pagbabalik ng Panginoon, or baka mabigla ka na lang, or mabigla na lang tayo, no? Kaya nga po pag binasa nyo pwede po pa next. Sabi dyan, no, yung Luke chapter 17, verse 26 to 30. Actually, ito pong dalawa is happened in the Old Testament. Kumbaga, nag-provide ng warnings si Lord through His prophet, no? And sabi nga dito, si Moses tsaka si Abraham. So ano yung nangyari sa So kwento ko na lang, no? Yung sa Luke 17, verse 26 to 30. Pero marami po siyang correlation na verses sa Old Testament. Ano po yung nangyari sa Sa verse 26 tsaka 27. Sabi diyan, the flood happened during Noah's time. So ano po yung nangyari nung panahon ni Noe, 'di ba? Ni Noah. Ang daming mga tao, 'di ba? Pinagtatawanan siya. Ang daming mga tao. Ba't gumagawa ka ng baka? Tirik na tirik yung araw, 'di ba? Ba't gumagawa ka ng barko? So and ano po yung nangyari? May warning about sa paglipol or pagkawala ng mga tao because of their sin. And ano po yung nangyari? Pag binasa nyo po yung story, di ba? Nangyari na lang, di na namalayan ng mga tao. Teka, totoo pala. Mangyayari pala yung pangako ni Lord. Hindi natin binigyan ng pansin. And sabi ng verse 28 to 30, ano pa yan? Sabi dyan, yung sa right na image. Ito po yung destruction ng Sodoma at Gomorrah. No? So yun. And yung mga tao, ano yung ginagawa nila nung panahon na yun? Nung time ni Noah, saka time
sa Sodom at Gomorrah, ano po yung ginagawa nila? Simple lang, nagsasaya, naglalasing, yung happy-happy lang, di ba? Hindi nila alam yung warning, yung promise ni Lord, totoo pala, mangyayari pala. At ano po yung reflection sa atin dito bilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, di ba? Simple lang po, na kung paano po pinipreach sa church, kung paano po nababasa sa Bible na ang Panginoon ay muling babalik, ito po ay 100% mangyayari. Ang tanong, are you expectant or baka ma-surprise ka na lang? Di ba? Pwede po pa next. Kaya sabi ng verse 26 to 27, sabi po dyan, ang pagparito ng anak ng tao ay ano daw? Matutulad sa panahon or kapanahonan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa kanyang barko. Ano daw po yung nangyari? Dumating ang baha at namatay silang lahat. So yun. And ito po ay warning sa atin na baka busy na tayo sa mga makamundong bagay, di ba? Busy na tayo sa ginagawa natin ngayon. And napapabayaan na po natin yung relationship po natin sa Panginoon. The next verse, sabi po ng Luke, chapter 17, verse 28 to 30, continuation lang po ito. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Di ba? Same lang po, pero 100 years po yung span nung pangyayari po na to. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So yun. So sabihin mo sa katabi mo, maghanda ka, be ready. So yun. Be expectant. Yun. And sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Ito po is about mockery or yung pagmamak sa pagbabalik ni Lord. And sabi ng verse 3, sabi po doon, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, ano daw mangyayari? Pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likain ang mundong ito. And actually, ito po ay 100% nangyayari ngayon, di ba? Pag pumunta ka sa social media, pinagtatawanan yung mga Christian. Bakit? Kasi ang claim natin, babalik si Lord at any given day. Pero sabi nga ng verse 3, pagtatawanan kayo, di ba? Pagtatawanan kayo ng mga namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Bakit? Kasi totoo naman Kung babasahin natin yung verse, may point siya Totoo naman na, yes, muling babalik si Lord. Pero ang tagal na from, di ba pag binasa nyo sabi nga yung AD 49 to 51, na pinipreach yung pagbabalik ng Panginoon, yung 1 Thessalonica, sa panahon natin ngayon, di ba? 1,000 taon na pero hindi pa rin bumabalik si Lord. Ngayon ang tanong, mangyayari ba na babalik si Lord? Yes, mangyayari po. Bakit? Kasi sabi nga ng Psalms, I think Psalms po yun, na yung isang araw kay Lord ay ano daw sa atin? 1,000 taon. So baka pa lang, parang second day pa lang, di ba? Year, to 2025, baka second day pa lang sa kay Lord. So yun. And then sabi ng verse 20, Philippians chapter 3 verse 20, sabi diyan, subalit sa kabilang dako, tayo'y mga mamamayan sa langit. Mula rooy hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Hesukristo na sino daw na ating tagapagligtas. And ito po yung reality. Bakit? Kasi yung buhay po natin dito sa lupa is eternal ba? Panghabang buhay ba? No. Temporary lang po yung buhay natin, di ba? And hindi natin masasabi kung hanggang ilang taon lang tayo, di ba? Actually, sabi nga pababa yung life expectancy, no? Habang tumatagal. And di rin natin masasabi na baka buhay pa tayo tapos bigla na lang bumalik si Lord or baka mamatay tayo. So yun, pero hindi natin alam. Pero sabi nga nung verse, comforting. Sabi diyan, no? Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. So, ibig sabihin, tingnan mo yung katabi mo, hindi ka pala tiga rito. Hindi ka pala tiga San Pablo, hindi ka tiga Tigay, hindi ka tiga Plaridel lang, di ba? Mamamayan ka ng langit. And sabi nga, pag binasa nyo yung Bible, yung calling sa atin ni Lord,
hindi lang, hindi lang yung normal lang. Ang calling sa atin ni Lord, yung to be a pilgrim. Yung, ano ba yung pilgrim? Yung walang pansamantalang tirahan. Sabi sa Hebrews, nakalimutan ko lang kung anong verse, no? Tayo yung mamamaya, dayo lang, di ba? So yun, dayo lang po tayo sa mundo na to. And sabi nga ng verse, mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. And this brings us po sa point number 3. Pwede ba sabay-sabay po nating basahin? Are we living in soberness or drunkenness? So, ano ba yung soberness? Yung pagiging gising. Ano ba yung drunkenness? Yung paglalasing. So, simple lang. And sabi nga ng verse 6 to 8, yun. Sabi dito, kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang pag-iisip, hindi tulad ng iba. Kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo'y nasa panig ng araw or nasa panig ng liwanag or nasa liwanag na. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. So, yun nga po, no ba? So, kumbaga pag inaral nyo po to, sabi po ng verse, yung umaga, paparating na, the day is approaching. And ano ba yung ginagawa natin pag umaga na? Di ba, pagpapasok ka, ano yung ginagawa mo? Di ba, naglilinis ka, nag-aayos ka, hinahanda mo yung sarili mo sa pagbiyahe. And same lang din po, no? Na sabi yung pagdating ni Lord is parang dawn or paumaga na. And kailangan tayo yung maghanda, maglinis, mag-ayos. And sabi nga po dito, yung word na drunkenness or yung kalasingan, nung inaral ko po to, sabi ko, ano ba to? Yung literal ba na paglalasing or meron siyang spiritual connotation? Actually, ano po pala yan? Parehas. So bakit? Kasi tayong Christian, baka sa loob-loob natin, di ba, meron pa rin tayong mga tinatagong bisyo, di ba, or indwelling sin. And sa spiritual naman, yung significance po nito, isabi po dito, yung spiritual numbness or yung spiritual na pagkatulog. And sabi, or sa ibang term po, living in pleasures or desires of the flesh. So baka puro pleasure na lang tayo, di ba? Nawawala na yung time natin kay Lord. And sabi ng Romans chapter 13, verse 12 to 13. Pwede po pa next. So medyo mahaba lang po to. Pero sabi po dito, no, mag-uumaga na, kaya iwan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo nasa liwanag na huwag nating gawin ang paglalasing, ang magugulong kasiyahan or pleasures sa ibang salin, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. So yun. Sabi nga sabi ng verse, pag bumalik tayo sa Thessalonians, pag binasa niyo po yung verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, at hindi sa panig ng kadiliman or gabi. So ang tanong, either nasa liwanag ka ba or namumuhay ka pa rin sa kadiliman? Sabi nga sa message nung nakalaan, di ba? May fellowship ka ba sa light, sa liwanag, or namumuhay ka pa rin sa darkness? So yun. And sabi nga, walang 50-50 Alin lang po talaga sa dalawa. And sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, pwede pa next. Ito po yung yung verse na kung umatin po kayo ng morning prayer kagabi, kahapon pala kagabi tuloy. Sabi niya, huwag kayong maglalasing dahil nakasisira ito lang, maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. And nakakatuwa nga, kasi kanina, opening prayer, ito yung isa sa prayer natin, di ba? Lord, puspusin mo po kami ng banal na espiritu. Bakit? Kasi kung hindi tayo mapupuspos ng Holy Spirit, kung hindi yung Holy Spirit yung mangunguna sa atin, patuloy lang po tayong mamumuhay sa kasalanan or sa kadiliman. So yun. Ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 1 to 3, sabi po dyan, yamang kayong binuhay muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong
pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo sa inyong buhay. Kapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay nakatago na sa Diyos, kasama ni Kristo. Ngayon, as Christians, question, ano po yung priorities natin? Ano po yung goal natin? Di ba? Yung mga bagay lang po ba na panlupa? Or pine-prepare natin yung sarili natin sa makabagay na panlangit? And sabi nga, di ba, temporary lang po talaga yung buhay po natin dito. And darating yung time na tayo pong lahat, ano man yung status mo, sino ka man, sabi ng Hebrews, and mamaya, dadaanan po natin yun, darating yung time na haharap tayo kay Lord. Sabi nga yung judgment seat of Christ, di ba, haharap tayo kay Lord, and lahat po nung ginawa po natin, mananagot po tayo sa Panginoon. And ito po ay reality. And this brings us po sa final point, and mag-close na rin po tayo mamaya. Sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay na basahin? Salvation or judgment. So bilang mga mananampalataya, bilang ni-redeem ni Lord, bilang nakakilala kay Lord, are we living in salvation or judgment? Sabi nga dyan, yung kaligtasan o paghuhukom. So tayo ba ay totoong ligtas na? Tumanggap na po ba tayo talaga sa Panginoon? Or either or, di ba? Yung mararanasan natin yung paghuhukom. And sabi nga ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 9 to 11, basahin ko na lang po. Sabi po diyan, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And ito po yung yung reality, Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na sa nakasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito'y patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, pag binasa niyo po yung verse 9, dito po natin makikita yung chief purpose ni Lord sa atin bilang mga mananampalataya. And ano po yun? Sabi dito, tinawag tayo ni Lord upang iligtas sa pamamagitan ni Hesukristo at hindi upang parusahan. And ito po is invitation, hindi lang po sa atin, kundi sa lahat ng mga tao na nabubuhay pa. Bakit? Kasi ang reality po, pag dumating yung time na namatay na tayo, and hindi tayo nanampalataya sa Panginoon, wrath of God or judgment po yung nag-aantay sa atin. And ito po yung reality. And sabi nga po ng Hebreo, chapter 9, verse 27, yung na-mention ko po kanina, ano po sabi dyan, itinakda na minsan lamang mamatay ang ang tao, at pagkatapos nito'y ay ang kahatulan. So tinakda lang po na, di ba, sinasabi sa labas, di ba, you only live once, so gawin mo na yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, kasi baka di mo na madaanan yan. And sabi sa 1 Thessalonians, actually di ko po ito nabasa, sabi ng chapter 5, verse 3, so basahin ko na lang ulit. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay na at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng isang babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. So ano daw yung sasabihin, gagawin ng mga tao sa labas or ng mga hindi pa nananampalataya kay Lord? Sabi daw, tiwasay na at panatag ang lahat. Kumbaga, okay na, pre, di ba? Okay na. Puro kasiyahan na lang, di ba? Pag inaral niyo po yung technology ngayon, actually paganda ng paganda. Kumbaga, talagang puro pure binibigyan tayo ng comfort tsaka nung para pinapadali niya yung buhay natin, di ba? So, sasabihin ng mga tao, tiwasay na, panatag na lahat, okay na lahat, So, magsaya na lang tayo, maglasing na lang, so, etc., etc. Pero sabi nga, di ba, biglang darating na lang yung pagdating ng Panginoon na hindi po natin namamalayan. Pero sabi ng verse 4,
Ito po yung nakakatuwa and comforting, sabi po ng verse 4, ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon pag darating na parang magnanakaw. So yung mga tao, as they live in darkness, tayong mga mananampalataya, hindi daw tayo mabibigla. Bakit? Kasi alam po natin yung mga signs na mangyayari bago bumalik si Lord. So yun. And next verse, sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 25. Sabi nga sabi po dito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo saan daw? Sa mga pagtitipon, gaya ng nakasalayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So ano po yung purpose ng church? Bakit tayo ma-attend? Ano po yung purpose ng Bible studies? Diba, sa mga parents, alam ko may mga Bible study po kayo. Sa youth, diba, ano yung purpose ng Unite? Bakit tayo nag-gather? So yun. So simple lang po. Para mapalakas yung bawat isa. Bakit? Kasi sabi ng verse, nakikita natin, unti-unti na nating nakikita, diba? Malapit nang dumating ang Panginoon. So bakit natin pinapalakas yung bawat isa? Kasi para maging ready tayo sa pagbalik ni Lord. Baka kasi di ba? Sabi nga, baka expectant tayo or baka ma-surprise ka na lang na totoo pala yung pinipreach sa church na babalik si Lord, di ba? So yun. And sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. So last verses na lang po tayo, then we'll close. Kinuha ko lang po yung English version. Sabi po dito, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and your soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and He will surely do it. So again, naulit po dito na He will surely do it. Mangyayari yung pangako ni Lord. And ang prayer nga po ng author ng 1 Thessalonians, nawa, yung God of peace himself, which is si Lord Jesus Christ, sabi dito, may sanctify you completely. Yung spirit mo, yung soul, yung body, be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi ang reality po, si Lord po yung nagpapalinis nung sarili po natin, nung kaluluwa natin. So yun. Even nga po, sabi nga, nung tinanggap natin si Lord, yung mga kasalanan natin nung past, kinalimutan na niya, di ba? Yung present. Kasi bakit? Kasi nandito po tayo sa lupa. Pinatawad na niya tayo. And maging yung mga kasalanan natin sa darating at darating pa, pinatawad niya na rin. I-redeem na po tayo. Pero ang question po kasi, yung iba po kasi yung pinatawad ka ni Lord sa nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. And ito yung question, Kuya, paano pagka may struggle pa rin ako sa pagkakasala? Paano pag may indwelling sin pa rin ako? So simple lang. Salvation. Balik ka uli kay Lord. Lapit ka kay Lord. And sabi nga ng 1 John chapter 2 verse 1 to 2, sabi ni John, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. So sinulat daw po yun para hindi magpatuloy sa pagkakasala tayo. But if anyone does sin, kung sino man daw po nagkasala or nahuhulog pa rin, we have an advocate. Meron tayong tagapagtanggol with the Father. And sino po yon? Jesus Christ, the righteous. Verse 2, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the world. Bakit? Kasi yung ginawa po ni Jesus Christ sa cross, panglahatan po yun para sa ating mga makasalanan. So yun. And kung may time na bumabagsak tayo, simple lang. Sabi dyan, we have an advocate. Meron tayong tagapagtanggol na every time maharap tayo sa Diyos, sino yung nakikita niya? Si Jojo ba na makasalanan? Si Jojo na ba na marumi? Hindi. Ang nakikita po niya, si Kristo na namatay sa cross para sa atin, na umako po ng kasalanan natin. The moment naharap tayo kay Lord, Lord, dalangin ko po na ganito, Lord, prayer po namin ganito. Nakakaharap po tayo ng malinis sa harapan ni Lord. And sabi nga ng Hebrew, di ba, binihisan tayo ng bagong damit. And ano po yun? Yung puting damit. Ang binihis sa atin, si Kristo mismo, na yung righteousness niya,
imputed sa atin bilang mga mananampalataya. And last verse, and inaanyayahan ko po kayong tumayo, and we will close. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 28. Sabi dito, kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling, pagparito niya. Bakit? Kasi muli po siyang darating. And sabi nga, parang magnanakaw. At nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. So, bakit kaya tayo mahihiya? So, simple lang, because of sin. Because of indwelling sin. And sabi nga ng Hebrew 9:27, may appointment tayo na hindi natin kayang takasan. Ano yung appointment na yun? Appointment with God. Na tayo mismo, lahat po tayo, haharap tayo sa Panginoon. And ano yung sasabihin natin pag nakaharap mo na si Lord? Excited ka na ba na makaharap si Lord or natatakot ka? Kasi iba po yun di ba? And kung excited ka, simple lang po, meron kang peace sa puso mo. So sige po, tayo po yumuko at manalangin. But before we close, pwede po ba lahat po tayo mag-pray and patuloy po nating ilapit yung sarili po natin sa ating Panginoon. Kung meron man po tayong mga struggles, meron tayong mga problema, may mga indwelling sin pa rin po tayo na hirap tayong isuko kay Lord. And many more, kayo po yung nakakaalam yan. Ito po yung time na lumapit po tayo lahat sa Panginoon. And pag-pray po natin na tulungan tayo ni Lord and baguhin po tayo ni Lord sa grasya at habag po niya. Sige po, pwede po ba sabay-sabay po muna tayo manalangin? Lord. Lord, amang banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Lord, naririnig niyo po yung panalangin na yun yung mga anak. Kami po yung lumalapit, Panginoon. Sabi nga po sa 1 John, kung kami man po ilalapit, kung kami po hihingi ng kapatawaran, Lord, sa mga kasalanan na po namin, maaasahan po namin na kami po inyong patatawarin. Bakit? Because we have an advocate, Panginoon. Meron po kami tagapagtanggol, which is sino po yun? Ang aming pong Panginoong Jesucristo. At Lord, salamat po sa ginawa mo po sa krus. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kapayapaan, Panginoon. And gaya nga po ng napag-aralan po namin, gaya po ng panalangin namin, Lord, gawin mo po kaming handa sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Ano man yung mga doubt, ano man yung mga pag-aalinlangan, Lord, talagang tulungan mo po kami na umasa at manampalataya sa muli mong pagbabalik. Sa gayon, ano man pong oras, ano man pong panahon, maging handa po kami. Sabi nga po ng verse kanina, hindi po kami mahiyang humarap sa inyo, Panginoon. At sa oras po na to, ano man yung mga karumihan, kasalanan, Lord, patawarin mo nga po kami at linisin mo po kami. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito. Salamat po, Panginoon. At hindi nga lang po namin ito mapakinggan, kundi sa bawat araw, Lord, i-work out po namin yung salvation na binigay mo po sa amin, Panginoon. Yung biyaya mo, yung grasya mo, Panginoon. At mamuhay po kami sa kabanalan, Panginoon. Sabi nga po, yung puspusin mo po kami, Lord, ng Holy Spirit, Lord, sa araw-araw po naming journey sa pananampalataya po namin, Panginoon. At salamat din po sa umagang ito, sa bawat individual, sa bawat families na narito, Lord, i-extend mo po yung blessing sa bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat mga kabataan po na nag-aaral, Lord, pagpalain na po ito, sa bawat mga nag-business, etc. At sa bawat isa po na humihingi po ng healing, Lord, ng nagalingan, Panginoon. Lord, Ikaw po yung aming Diyos na mga gamot. At nananampalataya po kami na Ikaw po yung Diyos na buhay at ito po yung igagrant po, Panginoon. Salamat po. Ito po kami sama-samang panalangin. Papuri, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus at ang lahat po yung magsabi ng Amen. So, God bless po sa bawat